sa aming gitna. Padalan mo kami ng mga angel cobras with your precious blood. Itong dalangin ko, Panginoon, sa makapangyarihan pangalan mo. In Jesus' name, we say Amen. Amen. Praise God. Pagpasan natin natin tayo. Praise God. Tunay nga po na ito yung una nating Bible study ng 2024. At naasahan ko na kikilos ang ating Panginoon sa ating kaligitnaan. Praise God. At kantahin natin mga kapatid yung verse 7. Ibig ng buhay ko.
serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Praise God. Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin. Pwede na tayo makaupo nga. Yung kanta ng Sherbal mga kapatid ay napakaganda mga kapatid. Tayo lahat ay serban ng Panginoon. Sa bawat isa sa atin may krus tayong pinapasan, pero nandun pa rin yung pagmamahal ng ating Panginoon. At sa ating ipagtutuan natin yung kabutihan ng ating Panginoon. Tinangkalan ko ng Diyos. Praise God. Good evening po sa inyong lahat. Sino pong pinagpala sa taong ito ay pwede na pong tuloy. Pasalamat ito sa gabi ito na binigay sa akin ng isensya. Kami sa masarap. Salamat sa Panginoon. Hindi kami pinamabay ng aking pamilya. At may nararamdaman ng konti. Salamat pa rin ako sa Panginoon dahil sa Bible na study na lahat pinuprovide lahat ng pangailangan. Nagkukulang pero hindi ilang. Sama namin ng Panginoon na alam ko na ipuprovide na kailangan. Pinabalik ko ng pagpulit sa ating. Praise God. Wala nang problema natin ay basta umili lang kayo sa Panginoon ay bibigyan niya. Sino pa po? Nais ko yung magpasalamat sa ating Panginoon dahil last Friday ng gabi, yung anak ko si Samuel at kasi si Kubosi po, hindi pagkagising niya ng Saturday ng Pando Messina. So, salamat sa Diyos dahil meron pong kagalingan sa kanyang pangalan. So, pagdating mo lang sa iyong pangalan, pag-pray mo lang by faith, gagaling ang bata. Although mayroon pa siyang ubo ngayon pero hindi nag-aano. So,
So, nagpapasalamat sa Panginoon dahil mga anak natin, pinapagaling niya, hindi lang tayo mga magulang, kasama din ang ating mga anak. At saka pinagagalak dahil muli tayong nagkatito na naman ngayong gabi, nagkita-kita para gampanan uli yung ating tungkulin para sa ating Panginoon. At I believe na ang Diyos patuloy na kikilos sa ating gitna. At nagpapasalamat din ako sa magandang kalusugan din na pinagkaroon sa akin ngayon dahil kahapon nasa Manila po kami. So halos wala rin kaming tulog dahil darating siya 5:50 ng madaling araw pero na-delay po siya. Supposed to be darating yung aeroplano 5:50, dumating pa alas 9. So, ang hirap. So, nakakapagod. So, ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil strength, kakaibang strength yung pinagkakalit niya sa akin para ngayon gabi makapagturo. Kaya napakabuti ng ating Panginoon dahil alam niyo talaga kung mga pangangailangan natin, lalo-lalo natin katawan natin. Alam niyo naman, itong taon na ito, maraming tatanda na naman. So, ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil yung kalakasan, magandang kalusugan, kung may sakit ka man, nandyan lagi ang ating Panginoon na handang magpaganda sa atin. God be all the glory. Praise God. Din po sa ating lahat mga kapatid. At kunin po din yung pagkakataon na magpasalamat sa ating Panginoon na buhay. Dahil po answer prayer na po yung pinapanalangin ko na mabaptize po yung dalawa ko kong anak. And then tapos ay na-receive po yung puso ko, naka-receive po na siya ng Holy Ghost ng crusades po natin. Yun ang pinagpapapit. Salamat po sa ating Panginoon dahil nagawanan po yung hiniling po sa kanya. Dahil ayaw kong maiwan po yung mga dalawa kong anak na pagdating ng panahon po. Salamat po sa Panginoon. Praise God. Nadagdagan po natin. Nadagdagan po ulit po tayo. Sino pa po? Kung wala na ikukulit ka pasalamat sa Panginoon. Pasalamat po sa Panginoon dahil nung Monday, hiniling ko po sa Panginoon na sana po magbukas na yung tindahan ko. Kaya nung parang biglang umano sa akin na may binuksan ko kagad po, naglinis na po kami doon sa tindahan namin, kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. May tindahan na rin po ako, kaya na unti lang po yung mga laman niya. Saka isa pa pong papasalamat sa Panginoon dahil nagdadagan po yung Tatay Iking na nagpapaptize nung crusade. Praise God. Ayan lang po, papasalamat ko sa Panginoon. Binabalik ko na po sa Panginoon. Tunay nga po na napakabuti na natin Panginoon. Kukunin ko rin yung pagkakataon na pasalamat ako sa Panginoon. Dahil nung nakaraang Friday, ay hindi pa Friday yun, Bibis, mga kapatid ng gabi. Pagdating ko dito, si Scarlett, suka ng suka. Mga 5 minutes mamaya magsusuka. Tapos mga 10 minutes magsusuka. Saka si Mr. Sini may sakit. Hindi ko alam kung sino aalaga ako. Dalawa. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil napakabuti talaga ang Panginoon. Nung kinakabahan ako kay Scarlett dahil suka hindi siya kumakain. Tinawag ko si Jericho sa si Jasper na nilihans namin. At naalala ko yung sinabi ni Evangelist na sabi niya, by your stripe, we are ready. Kaya kinamit ko yun yung salita ng Panginoon. At sa awa ng Panginoon, si Scarlett ay nakatulog. At kinabukasan, ayos na rin siya. Sasabihin ko na sana sa Kaiser na hindi ako papasok. Kaya lang walang maghahatid doon sa mga OSR. Pero gumawa talaga ang Panginoon ng way para makapasok ako. Kaya binabalik ko lahat ang papurit at salamat sa ating Panginoon. Punta na tayo sa awitan ng kapatid.
Hindi. Praise the Lord! Magandang gabi sa ating lahat mga kapatid. Alam ko masaya na kayong lahat na sumalubong sa bagong taon mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon dahil tayo lahat ay malakas. Wala nang sakit. Although minsan ubo-ubo lang mga kapatid, pero kayang-kaya ng Panginoon na pagalitin po yung mga sakit na yan mga kapatid. Praise the Lord! Salamat sa ating Panginoon yung sa pag-ingat na sa amin at nakabalik po kami sa Dagupan. Wala po kami ng anniversary, pero salamat sa ating Panginoon dahil andun yung paggabay niya sa bawat isa sa atin. Tumayo po tayong lahat at muli po natin palakpakan ang ating Panginoon. Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Natin ang ating Panginoon, awitin po natin yung ating nagsasabing, Halina't sama-sama. praise God! Hallelujah! Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, halina't sama-sama, purihin natin siya.
Praise God. Hallelujah. Ito na yung mahalagang gawain yung makikinig tayo sa salita ng ating Panginoon. Palapakan natin ating Panginoon na praise God. At tinatawagan ko po si Mami Dili. Lord, salamat po. Palakpakan natin uli ang ating Panginoon. Talagang napakagaling niya dahil ang taon na ito, 2024, ay nagkita po tayo. Amen? Parang sandali lang ha. Ang dali yung panahon ngayon. So, ibig sabihin, hindi natin maiwasan na tayo tatanda uli. Amen? Whether you like it or not, darating tayo sa panahon na madadagdagan na naman ang ating edad. Pero hindi na nangungulugan na tumatanda tayo. Bumabata pa rin tayo sa paglilingkod ng ating Panginoon. Praise the Lord! So, pinagpapasalamat dahil sa ating mga home Bible study, tatlong nabaptize sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. So, to God be all the glory. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Welcome po tatay at dalawang anak ni Sister Janet Benetes. So, I believe na sa taong ng 2024, marami pang gagawin ng Diyos ng miracle sa gawa na ito. Amen? So, bago tayo mag-aral ng salita ng Panginoon, maaari ba tayong manalangin muli? Let's bow our head together at ako'y mananalangin sa bawat isa sa atin at sa mga salita ng ating Panginoon maririnig po natin ngayong gabi. Lord, salamat Panginoon muli na kami makakapag-aral na yung mga salita ngayong gabi. Lord, dahil sa iyo Panginoon, Ikaw ang nagbigay ng kalakasan, Ikaw ang nagpala sa gawain nito. Nang sa ganun Panginoon, kami makakapag-aral, makakakain muli ng aming kaluluwa. Ito po ang unang Bible study po namin sa taon na ito ng January 2024. Lord, dalangin ko Panginoon na ang mga salita mo, Panginoon, itanim mo po sa ibuturan ng mga puso ng mga kapatiran. Ilagay mo po sa kanila ang kagutuman at excitement at kalakasan at maintindihan po nila yung mga salita at tulungan mo po Panginoon ang bawat isa na makita nila Panginoon gaano kalaga ang salita mo. Tulungan mo rin po kung may Panginoon na huwag namin basta-basta makalimutan yung mga salita kundi ilagay mo mabuti ito sa aming mga puso. Tulungan mo rin po ako Panginoon sa aking pagtuturo na ako'y paspasan mo, anoy mo po ako yung bibig. Tulungan mo po ako, giyan mo po ako, Panginoon, dahil hindi ko ito magagawa po sa sarili ko ng kaalaman. I need your help, my God. Itong dalangin ko, Panginoon, sa tamis mong pangalan, in Jesus' name we pray, we'll say Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, at bago tayo po, basahin po natin ang Philippians chapter 3, verse 13 to 14. Sa English muna. Philippians chapter 3, verse 13 to 14. Dalawang verse lang po yung babasahin po natin ngayong gabi. Pwede pang makita natin po sa ano? Sister Rebecca, pwede pakibasa niyo. Philippians chapter 3 verse 13, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Verse 14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Sa Tagalog po, pakibasa, Brother Chris. Christian. Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit sa isang bagay ang ginawa ko. Nilimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hantong sa langit. Amen. Pwede na po tayong umupo mga kapatid. At ang pamagat ng ating pag-aaralan, forgetting and reaching forth. Okay? Ano ibig sabihin ng forgetting? Forget. Paglimot. Reaching forth. Pag-abot. Okay? So, ang sinasabi ni Paul dito, sabi niya, mga kapatid ko, pinalalagay ko na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layunin nais ko makamtan. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na handog sa langit.
Ang goal ni Paul ay makarating sa langit, patungo sa perfection. Ang goal natin bilang Kristiyano, pareho rin ang goal kay Paul. Ang layunin po natin ay makarating sa langit. Di ba po ba? Ewan ko lang sa inyo, yun ang goal ko. Amen. Pero naniniwala ko yun ang layunin natin. Nandito tayo nakaupo dahil nais natin na makarating tayo sa perfection. Although maraming kapintasan si Paul, hindi niya pa naabot po yun. Pero sabi niya, hanggang sa kanyang kamatayan, hindi niya nakamtam ang perfection. Dahil habang tayo nabubuhay, wala pong perfecto. Nagkakaroon pa tayo ng kapintasan. Amen. Magkakaroon lang ang perfection pag nandun na tayo sa langit. Dahil ang paglago natin bilang Kristiyano ay may proseso. May mga goal tayo na dapat natin asamin. Dahil pag hindi yan mo inaasam-asam, nawawala ka, hindi ka focus. Ang layunin mo na makarating sa langit ay mawawala. Okay? So sabi niya dito, Paul is not faultless nor does he expect to achieve perfection before his death. Instead, he uses the analogy of a runner in a race to expect the motivation of his spiritual life. So sa halip, ay gumawa siya ng pagkatulad ng isang mananakbo. At ang ginawa niya, mga kapatid, habang siya ay nandito sa mundo, habang siya ay patuloy na nagsisikap na maglingkod sa Diyos, inantulad niya isang itong race sa ating paglilingkod sa Diyos. Race na tumatakbo tayo patungo sa kaligtasan natin, patungo sa langit. So, tulad ng isang nakatuon, meron siya isang layunin kung paano isang mananakbo ay hindi maaring magtagumpay malibang kung sila'y tumutok sa kanila. Amen? Sa isang bagay, mga kapatid, sa paligsahan, pag ikaw ay tumatakbo, hindi ka pwedeng lumingon. Amen? Kasi pag lumingon ka, madadapa ka. Kailangan, as a runner, may goal ka. Anong layunin mo? Marating mo ang finishing line. Finish line. Amen? Although pagod ka, humihingal ka, pero hindi mo hinihinti yun. Dahil ang layunin mo, kailangan kong makarating doon. Yun ang goal ni Paul. Habang siya'y nabubuhay, hindi niya ng tahanan, hindi niya iniisip, hindi siya lumingon. Gusto niya na ang focus niya, ang kanyang mga mata. Tulad ng kata natin, my eyes, set on you. So, ang ating mga mata spiritual dapat nakatuon lagi sa ating Panginoon. Dapat nakatutok lagi. Amen? Dahil as a runner, mga kapatid, maraming sagabal sa paglilingkod mo sa Panginoon. Tayo, mga kapatid, tumatakbo tayo sa race na ito, sa karerang ito. Kasi kung hindi ka makipaglaban, makarera, matatalo po tayo. Kasi isa lang ang goal po natin, ang layunin natin ay makarating sa langit. Although hindi naman ito palisan kung sino mabilisan, no. Kasi hindi naman lahat mabilis ang takbo. Sino mabilis ang takbo dito? Hindi. Diba? Lalo ako hindi na, dahil na ako, mga matatanda dyan. Diba? As physically speaking, hindi na tayo makatakbo ng mabilisan. Siguro si Trixie, mabilis yung matakbo dahil bata pa rin. Kung wala siyang sakit sa tuhod. Amen? Sister Karen, wala akong sakit sa paa. Bilis ang takbo mo kay si brother. Diba? Kay brother Christian. So, iba-iba ang pagtakbo natin sa paglilingkod natin sa spiritually speaking. May mabilis. Tulad dito, sa pag-aaral natin, mabilis maintindihan. Iba naman, mahina. Hindi niya kaagad maintindihan. Dahil iba-iba kasi ang talento na binibigay ng Diyos sa atin. Kahit na mahina man ang pag-pick up mo, hindi bali at naintindihan mo. Mabagal ka man, nakukuha mo ang salita ng Diyos. Yun ang importante. Dahil isa lang naman ang layunin natin, makarating sa langit. Di ba? Palapakan natin ang Panginoon. So, ang importante lang sabi niya, a runner goal is to focus on the next step towards goal. So, he will not look back to past steps, but focus on improving
each step in his race until reaching the goal of being in Christ. Ibig sabihin, kahit nadadapa ka sa pagsubok, kahit nasusugatan ka, kahit na nagkakasakit ka, it's okay. Dahil ang gusto ng Diyos kasi mag-forward ka. Hindi nangangulugan na pag nagkasakit ka, bakit nung ako'y nag-Kristiyano, nag-born again ako, lagi na ako nakakasakit. Nung nagpabaptize ako, bakit naman ang dami kong, yung mga kaibigan ko, wala na. Nalayuan na ako. Bakit nung nag-born again ako dyan? Ang dami pumapasok sa isip ko. Nung nag-born again ako dyan. Marami nangyayari hindi maganda sa buhay ko. No. Ang Kristiyano kasi, yung pag-run natin sa race na ito, may mga hadlang dyan. May mga tinik habang tayo nagre-race. Akala niyo ba lahat ng patag yan? No, may mga tinik din dyan sa linadaanan natin. Kasi kuminsan kasi, hindi mo tingin, kuminsan kung naglalakad tayo, di ba hindi natin tinitingnan yung lalakaran natin. Lagi nakaganyan tayo. Kasi nakaganyan lagi. Ako ganyan din ako. Hanggang hindi ko na naman mayroon, natisod na pala ako. Totoo, natisod ako dito na tamaan. Kasi naglalakad ko nakaganon. Kuminsan dapat pag maglakad ka ganun ka rin, kita mo rin yung dinadaanan mo. Di ba? O, sino nakaranas ng ganyan? Totoo din, kailangan gumanon dyan, malay mo, meron palang 1,000 pesos dyan sa... Totoo, may mga taong gano'n, nakakapulot sila ng pera. Kasi, ang mindset nila kasi hindi lang nakagunon, nakaganyan din sila. Kasi aware din sila sa kapaligiran. Kailangan maging aware ka rin sa kapaligiran mo, hindi lagi nakaganyan. Kasi pag ang karera, pag tumatakbo ka, kailangan lahat, focus mo lahat sa kapaligiran mo. Pero huwag kang lumingon. Kasi pag lumingon ka, sigurado matutumba ka. Kasi pag lilingkod natin sa Diyos, although may mga tinik dyan sa lakaran natin, maraming pako nilalagay ni Satanas, kailangan, anong gagawin natin? Kailangan magpatuloy ka pa rin. Dahil ang tinik na yan, pagsubok yan sa buhay natin. At nais ng Diyos na bawat hakban mo, mayroon kang improvement. Hindi yung tumatalikod ka. Okay lang yun. Kahit masakit, sige lang, may kasama ka naman. Ang Diyos ang bumubitbit sa'yo pag may problema ka. So, Christian can learn from the past, but we are not bound to things we have done. Instead of being chained by our past mistakes, we can move forward knowing that we carry forgiveness. Okay? Ang mga Kristiyano ay maaring matuto mula sa mga nakaraan. Ano ba yung mga nakaraan natin? Marami. Marami tayong nagagawang hindi po maganda. Pero hanggang ngayon, bakit bit-bit mo pa rin yung nakaraan mo? 2024 na, nag-umpisa na itong January. At gusto ng Diyos ng aking pinag-aralan kanina, forgetting and reaching. So, ibig sabihin, yung 2015, 2019, ang bit-bit mo pa hanggang ngayon, tanggalin mo rin, kalimutan mo ng nakaraan. Kasi kung lagi mo pa rin bit-bit ngayong 2024, hindi ka uusad, you will not move forward. Although masakit yung mga nakaraan mo, totoo po, mahirap kalimutan natin mga nakaraan. Lalo pag nasaktan ka ng isang bagay na mahal mo sa buhay, masakit. Yung mga namatayan, masakit din, di ba? Mahirap mo silang kalimutan. Sister Janet, where are you? I know your feelings. Masakit dahil dalawa ang kanyang mga magulang na wala. Masakit kalimutan, hindi basta-basta makalimutan. Amen? So, hindi lang yan. Maraming dala-dala natin, bit-bit natin sa katawan natin, sa puso natin, ang mga nakaraan natin. Yung mga pinagdaanan natin, na mga bagay na hanggang ngayon nakatatak pa rin sa puso at isip natin. Hindi natin maiwaglit-waglit. Sabi ng ating Panginoon, forget it. Forget the past. Move forward. Dahil ang 2024, I believe marami nakandang miracle sa bawat isa sa akin. Amen. Kasi kung hindi ka mag-move forward, talo ka. Tuwang-tuwa si Satan. Dahil hindi ka pa nakaka-move on. Kaya sabi ng ating Panginoon, sabi ng ni Paul, kalimutan mo ng
humahantong sa buhay na walang hanggan. Yun ang tandaan nyo, isiksik nyo sa isip at puso nyo. Dahil ang gusto ipagkamit ng Diyos sa atin ay buhay na walang hanggan. Pero bago mo makamit yun, kalimutan mo muna ang mga nakaraan mo. Yung mga failures mo, yung mga mistakes mo na ginawa mo noong nakaraan. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, tanggalin mo na lahat yun. Nang sa ganun, sabi ng ating Panginoon, maka-move forward ka. Dahil maraming gustong ibigay ang Diyos sa'yo. Hindi niya pwede ibigay sa'yo kung hindi mo pa nakakalimutan ng karaan. Amen po ba? Kung paulit-ulit mong ginagawa mong hindi mag-i-improve sa buhay mo, hindi kayo magagamit ng ating Panginoon. Dapat kalimutin mo lahat yung mga bagay na para sa iyo tama, pero hindi naman tama sa harap ng Panginoon. Tulad ng ano? Pagsamba. Ang pagsamba, kailangan mainit. Amen. Kung ang pagsamba mo lang dahil patay, hindi ka kumikilos, hindi rin kikilos ang Diyos. Nakaraan na yun. Tapos na yun. Kailangan baguhin mo naman ang style ng pagsamba mo. Style ng pagpupuri. Sabi ng Diyos, ibuka mo ang bibig mo at sabihin mo gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Huwag mo lang pawitin yung nakaraan mo sa Diyos. Lord, dahil nakaraan ko, ganitong nangyari. Huwag mo rin paalala sa Diyos. Hindi na nga niya naalala eh. Bakit mo pa pinapaalala? Tapos na yun, sabi ng Diyos, ano ka ba anak? Sabihin mo lang ngayon, magpasalamat ka lang. Amen? Sabi ng ating Panginoon, ang mga nakaraan nagpapapala ng Diyos, tapos na. Ang pagpapala ay ngayon. Sabi ng ating salita ng Diyos, there are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Bakit iniisip mo yung kahapon na pagpapala? Tapos na yun, nakaraan na yun. Isipin mo ang bagong pagpapala sa araw na ito. Amen? Dahil nagkabot ang Panginoon, kaya sabi ng Diyos, kalimutan mo ng lahat. Yung mga hindi effective sa harap ng Panginoon, dahil hindi ka pagpapalain ng Diyos kung paulit-ulit mong ginagawa. Amen? Tulad ni Paul, mga kapatid, marami siyang karanasan nung siya ay nabubuhay. Ano ito mga kapatid, may mga disappointment siya, may mga discouragement po siya, di ba? May mga shortcoming din po siya. May mga heartaches din siya. Pagkabigo. Yung disappointment, ito yung sa Tagalog po pagkabigo. Amen? Tulad ni Paul. Yung disappointment niya mga kapatid, may mga financial difficulties din siya. Kala niyo ba si Paul mayaman niya? Nasubukan niya rin mag-ano ng mga tent. At ano pa, naranasan niya rin magutom. Marami siyang naranasan. Naranasan niya rin mabilanggo. Naranasan niya rin siya itapon sa dagat. Grabe! Kung i-compare lang yung heartaches niya, disappointment niya, financial problem, wala tayo sa kalingkingan. At bakit pare-reklamo pa tayo? Hindi pa natin makalimutan nakaraan. Pero si Paul, sa kabila na nangyari sa kanyang mga disappointment, sabi niya, let us forget those disappointment. Because after all, we cannot take any of the goods of this world with us. Kalimutan natin yun. Dahil hindi mo naman madadala yung pag ikaw'y nasa langit na. Yung mga sakit mo, madadala mo sa langit, wala na. Lalo-lalo kayamanan. Hindi mo madadala yan pagdating sa langit. Amen? Kasi our true riches are those which are laid up in heaven. Whether neither moth nor rust doth corrupt, and whether thieves do not break through nor steal. Sabi niya, oftentimes God takes the riches of this world from us in order to make us realize the value of the riches that we may possess in Christ. Ibig sabihin, yung kayamanan natin sa mundong ito, it's only temporary. Nawawala din yan. Kaya huwag natin ituon ang pansin natin ang kayamanan. Although kailangan natin, pero ang gusto ng Diyos, ang heart mo, suruin mo mabuti. O na huwag mong ilagay ang puso mo sa riches.
Dahil ang riches natin ay wala ng iba ang langit. Amen. Doon tayo mag-ipon na mag-ipon ng kayamanan sa langit, spiritually speaking. Hindi yung mga material dito sa bagay. Nandito sa mundo, dahil mawawala din yan. Na pag nagpadala ng apoy ang ating Panginoon dito sa mundo, lahat ng mga kayamanan makikita nyo na ang billion ang bahay, worth billion ang bahay, mawawala din yan, matutunaw. At sabi ng ating Panginoon, kuminsan, ayaw kanyang payamanin. Dahil kuminsan ang riches, itong hadlang kapag lilingkod mo sa Panginoon. Amen? Pero Lord, marunong na ako, binigyan mo ako ng last year ng 100,000. Siguro ngayon pwede mo na akong bigyan ng 1 million. Eh, yung 100,000, ang bilis mong gumastos. Kasi hindi ko pa masyadong naingatan. So, ang pagpapala ng ating Panginoon, bigyan ka muna ng pakunti-kunti at tignan niya ang heart mo. Kasi baka ang heart mo nasisilaw na sa salapit. Amen? At napapabayaan mo ng pag-pray mo sa kailangan ka mag-pray. Kasi ang pinipray mo, kung saan nag-pray ka rin, pray mo mo, dagdagan mo pa yung 100,000. Kasi pray naman. Kaya lang, watch out. Kasi kung minsan ang heart natin, hindi rin tama. Amen? So, palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, alalahanin natin, ang diablo ay nandito pa rin. Nandito pa rin sa ating gitna, sa ating mundo. So, ibig sabihin, marami pa rin tayong mga failures, mistakes na mangyayari sa taon na ito. Pero hindi yan hadlang para magpatuloy ka sa paglilingkod sa Diyos. Yung mga nakaraan mo, let's forget it. Move forward. At nais ng Diyos na magpatuloy po tayo magpagamit sa Diyos. Noon, nung nakaraan, hindi ka nagpapagamit. This time, magpagamit ka this year. Dahil pag nagpagamit po kayo, may mga pagpapalang naghihintay po sa atin. Pag nagpagamit ka, hindi ibig sabihin material blessing, no. Pag nagpagamit ka, ibig sabihin spiritual ang kalakasan ng pagkakaloob ng Diyos sa atin. At huwag tayong magreklamo na tama na siguro yung song leader ako o kaya praising leader. No! Kung matalino ka, binigyan ka ng maraming talino, bakit paggamit mo lahat yan? Kung pwede ka sa song leader, pwede ka sa worship leader, pwede ka testimony, why not? Pwede ka maglinis sa banyo, why not? Gawin mo lahat. Hanggat kaya niyo pa, bata pa kayo. Amen! Dahil ang kalakasan natin, mga kapatid, tandaan yung galing sa Diyos. Walang limitasyon ang kaalaman na ibinibigay ng ating Panginoon. Huwag niyo lang limitasyonan ang ating Panginoon. Kung gusto mo ng maraming pagpapala, bakit hindi? Hingin mo lang yan sa ating Panginoon. Pero let's remember, sabihin mo sa Diyos, Lord, tumingin ko po yan, tulungan mo kung mabantayan ko rin ang puso ko. Baka yan ang din ang magiging sanhi ng tatalipod ako sa iyo. Okay. So just as the apostle mentioned, forgetting those things which are behind, he also said, reaching forth unto those things which are before. So let us reach forth with shining lights of success to our obedience unto Him, who loved us and gave Himself for us. It is a very common thing for the people of the world to reach out the riches of the world, and we begin to train our children very early in life to reach out for the necessities of life. So mga magulang, turuan natin ang ating mga anak na ang kanilang i-reach out yung mga necessity sa buhay nila, hindi ito yung mga materialistic. Nang sa ganun, masanay sila na ang mga spiritual things ang kanilang hangarin. Amen? Kasi pag mga material things ang laging makikita nila sa mundo, hindi rin maganda. Tignan yung mga mundo natin ngayon, mga kabataan, mga bata. Anong ginagawa nila? Puro na lang cellphone, puro bilhin mo ko dyan, pasyalan, kainan. Sobra kung minsan. Okay lang yung once a month, twice a month, may pera ka. Pero kung lagi naman, hindi na pwede. Amen? Kung laging pasyalan, hindi rin pwede mabubutas yung bulsa ni Brother Chess. So, yung tama-tama lang balance. So, sanayin natin ating mga anak. When it comes to money, turuan natin sila magtipid at yung necessity lang ang dapat nilang bilhin. Hindi yung mga gusto lang. Iba yung gusto sa likes, diba? Likes ko kasi yan tatay eh. Hindi naman necesidad. Importante yung mga necessity lang natin. Diba sa Rebecca? Okay, nakapag-graduate yan, necessity lang kailangan. Diba nanay? So, palagpakan po natin ang ating Panginoon. So, remember,
If you consider that you are a failure, tandaan nyo, God wants you to forget it and take a fresh supply of His sovereign grace. You will find that we mount to heaven mostly on the rules of our cherished schemes, finding that many of our failures are successes. Ibig sabihin, yung mga nakaraan mo, ibaon mo na yon, ang ginamit mo yon, focus mo, ang layunin mo sa ating Panginoon na wala na iba. So, let's remember, yung mga failures natin, ito rin po ay yung mga magbibigay sa atin ng ibig sabihin yung failures, yung mistakes mo, hindi nangangulugan na talagang wala na. Ito yung mga experience din sa buhay natin. Kasi kung hindi mo rin mararanasan ang failures, magkaroon ka ng mistakes, hindi ka mag-grow. Amen po ba? Kung lagi na lang lahat mabuti, hindi mo maranasan ang mamalengke sa mga nanay, puro na lang, ano yun? Online. Hindi mo masasabi sa anak mo, anak, alam, marunong mamalengke, marunong magluto. Mami naman, puro ka online eh, puro ka panda. Diba? So, kailangan maranasan natin lahat ang buhay dito sa mundo. Amen? Nang sa gano'n, alam natin, ang masabi natin, may kwento tayo, alam nyo, anak, ganitong karanasan ko. Huwag nyo nang, huwag kayong maging matamad. Kasi ang laziness hindi maganda sa mga tao. Kailangan magpakasibag po tayo itong 2024. Okay, ang goal natin by this year, God willing, magkaroon po tayo ng bisita. Alam niyo yung, nung umatin kami ng Sunday sa Lino, sa ating Pastor David, speaker po doon si Max Malaki. Ang napag-usapan pala nila, ang goal nila this year, 2020, lahat ng mga leaders, mga evangelism, 300,000 souls for this year. So, ang gagawin nila puro crusade daw. Yun ang goal ni, yung ating pandito si Pistanyo ba? Si Brother Pistanyo. Yun ang goal niya. Yun ang kanilang meeting. So, yun din sinabi niya ni Pastor Max Malaki ng Sunday na ang goal nila this year is 300,000 souls. Imposible ba yun? Hindi. Kung ang bawat isa ay gumagawa ng kanyang tungkulin. Now remember, pagdating ng araw, tandaan niyo mga kapatid, sikapin natin na makadala ng souls. Kasi lahat tayo ay sisingilin ng Diyos, walang isang head. Lord, nangyayari na ako eh. Tulad ako ni Moses. Maiksang dila ako, hindi ako makapagsalita. Iingin mo sa Diyos, pabahin ng dila mo para makapagsalita ka. Di ba yun ang ginawa ni Moses? Wala tayong may excuse. Amen? So lahat tayo magkaroon ng bunga. Sino ba na bang may bunga na dito? Taas ang kamay. Lahat. Amen? Diba? Sikapin ninyo. Kasi, tandaan ninyo mga kapatid, sa Judgment Day, pagdating ng araw, lahat po tayo harap. At hanapin tayo kung anong bunga po natin. Lord, may bunga po ako. Tarkano bunga ba si Darcy? Bunga mo. Palapakan natin ang Panginoon. So, lahat po tayo. Wala pong pinipili ang Diyos, hindi tayo magkaroon ng bunga. Amen? So, although ang iba naman, iba-ibang asset natin, pero hindi ako naniniwala, wala tayong kaibigan. Lahat po tayo may mga kaibigan. Sa school, di ba, mga estudyante. Brother Jonas, alam ko may kaibigan ka rin. Si Samuel nga balit pa na bata, marunong na mag-invite. Ito to, hindi ko pinagmamalaki. Kasi kung naintindihan ng bata, na kailangan niya rin na, kung pinaunawa mo sa kanya na kailangan din na mga bata ang mag-win, gawin nila. Pero hindi ko tinuruan. Doon sa bahay namin, pumunta ako doon, nagtaka na lang ako. Sabi nung yung nag-GGA, yung, ano bang tawag yun? Yung caretaker, yung kasama ni na Sister Janet na nag-handle doon sa gym. Ay, sister, yung anak mo, nagtataka ako, sabi niya, invite ako. Sabi niya, brother, ang tao, punta ka sa church natin. Magsimba ka doon, maganda doon. So, ibig sabihin, kahit simpleng gano'n, sabi niya, na-touch po ako. Nagkalit ng si Samuel, marunong na mag-invite. So, ibig sabihin, walang pinipili ang Diyos. Lahat gagamitin ka. Amen? So, ibig sabihin, hindi lang malit na bata, matanda, bata, or what?
Lahat tayo gagamitin ng Diyos kung willing ka lang. Ang gamitin mo lang yung bunganga mo, ibukas mo. Dahil pag open ka, God will use your mouth. Ito yan. At sa palengke, bigla ka nang kakalabitin. Anak, sabihin mo God is good sa tao. Marami nangyayari doon sa Pentecostal Church sa Amerika. Bigla na rin yung pastor nang kumakain sila, bigla paramdam ng Diyos yung nandun sa kabilang table. Sabi ng yung sa Holy Ghost, sabi, lapitan mo yan. At walang magawang pastor kung di lumapit. At nilapitan niya yung taong nasa table, sinabi na nga, Jesus loves you. Alam niyo, sinabi niya, Jesus loves you, bigla nilang umiyak yung babae. So, ibig sabihin, handa na ng Diyos yung mga tao, imposible kung maniwala ka lang. Pati yung mga waiter, bigla na lang gumagaw sa nanginginig. Pag nakatabi na lang yung preacher, nanginginig. Ibig sabihin, nararamdaman nila ang presence, ang glory ng Diyos sa iyo. Kaya huwag kayong mahiya. Huwag nyo i-underestimate ang power ng Diyos. So, sikapin natin this year, ang goal po natin, bawat isa po sa atin, sikapin lang natin na makapagdala ng bisita para mag-grow. Hindi lang tayo lang dito. Amen? Pero nagpapasalamat ako, last year mayroong 3. Hopefully this year maraming mababaptize. Hindi lang 2, 3, kundi marami pa. Amen? Pero baka natin ang Panginoon. At sikapin din natin mga kapatid, mag-pray din kayo, samahan niyo po kami. Hindi lang mga prayer warrior nagpipray. Ipag-pray din natin mga rayo pang kaluluwa ang bubuksan ng Diyos ng kanilang mga bulag na mga mata na maintindihan nila ang katotohanan. Kasi remember, may mga mahal din natin sa buhay na hindi paligtas tulad ko nanay ko. Bulag na pagtagang purong katoliko. Ang hirap. Pero naniniwala ko ng imposible sa Diyos. May mga kapatid pa rin akong hindi ligtas. Kaya ako minsan, hinahagulgol ko na lang sa ligtas mo rin sila. Ayaw ko na mapa-impirm. Ayaw ko na kami lang maliligtas. Diba, Sister Pixie? May mga magulang na rin kapatid ka rin na dapat maligtas. So, work out. Kasi, pero kailangan i-work out din natin sarili natin salvation. Kasi kung dito na rin pupunta sa church, mahina ka na, paano mo sila makumbinsi sa church? Wala. Ikaw inaasahan ng Diyos na magdala sa kanila dahil tayo mga ilaw. So let's make it a goal na sikapin natin yung mga target natin, pag-pray na natin sila. Pero kailangan nakakakilala natin. And then pag bisita nyo, kayo rin na magtrabaho sa kanila. Kasi kayo nakakakilala nun. Kayo nakakaalam kung anong mga ugali nila, kung anong gusto nila. And then sabihin nyo lang sa amin, ipag-pray natin. Okay? And then, kung hindi ka ganit pray noon, it's okay. Ngayon, dagdagan mo ang prayer natin. Kung hindi ka nagpa-fasting noon, mag-fasting na tayo. Kasi fasting and prayer is a great combination. Lalong pagpapalayan ng Diyos. Hindi na mainutos ang fasting kung hindi naman effective sa bawat isa sa atin. Dahil mismo ating Panginoong Jesus, 40 days and 40 nights na fasting. Amen? So, dahil naging example siya para tularan po natin. And then, yung Bible verse po natin, mag-umpisa ulit tayo next week. Okay ba? Okay, 2 verse ulit. Memorize nyo at ilagay natin sa kahon. Yung hindi makapag-memorize ng verse, magpabayad ng 5 piso. Para may pundo po tayo. Okay po ba? Pwede rin i-memorize, pwede rin basahin. Pero bilib ako kay Tatay Rick na memorize na yung 2 verse. Parapahan natin ang Panginoon. To God be all the glory. Amen. Brother Mark, salamat sa pagpunta mo sa Bible study. So, encourage na natin ang bawat isa. Let's pray for Sister Virgie pala. Nakausap ko kanina, pauwi na ata siya galing Region 1. Ang sakit niya, yung sa ubo niya nag-dry up. At ang daming nararamdaman sa katawan. At then sensitive daw siya. Makaamoy na ng pabango or makaano nagiging nasusuka na siya ng hilo. Hindi naman siya buntis, ha? Ano lang, yung sabi ko sa kanya, bumaba lang immune system mo. So, pray lang ka lang namin na pagaling ka ng Diyos na ang recovery mo mabilis. Kasi kung bumabagsak immune system nyo, mga anak, kulang kayo sa tulog. Pero huwag nyo hayaan na apusoy ng katawan nyo mga estudyante. Dahil magkakasakit kayo, akala nyo hindi nyo anihin yan, anihin yung pagdating ng araw. Totoo. That's true. Naranasan ko na yan. Nung bata-bata ako, kasi ako mahilig din ako magpuyat. Pero nagpupuyat ako sa pag-aaral ko, ha? Ito.
maganda namang ano ko. Kaya lang may mga panahon na kuminsan, ang dami kong ginagawa pero hindi rin maganda. Dahil anin mo rin pagdating ng araw, mga estudyante, totoo yan sinasabi ko. Kung bata-bata kayo, dahil akala nyo malakas kayo lagi, manghihina rin po kayo pagdating nyo ng 30. Yes, amen. Brother Christian, wala ka ba bang nararamdaman? O, praise the Lord, malakas siya. Praise the Lord, palapakan natin ang Panginoon. Dahil hindi niya inabuto ang katawan niya. Ito to. Kasi kahit bata ka, malakas kayo, inabuso mo ang katawan mo, magkakasakit ka pa rin. Kahit na-take ka ng medicine o vitamins, wala nang epekto kasi kulang ka ng tulog. At kapag kulang ka ng tulog, tumatanda ka, nakakaringtos ka, umuputi ang buhok mo. Makalimutin ka pa. Totoo. Brother Peter, pag kulang ka ng tulog, nagiging makalimutin ka. Hindi na nga kulugan. Hindi naman sinasabi. Stress lang yan, brother. Kasi pag tumatanda tayo, pag stress ka, nababawasan ang collagen. Amen? So nakakaroon tayo ng hormonal imbalance. Babae mo na lalaki, meron din kayo yan. So habang bata pa tayo, sikapin natin mga bata, 8 hours sleep. Pero kami mga matatanda, 7 hours, 6 hours, pwede na. Basta wag lang 3 hours, 4 hours a day. Dahil magkakasakit kayo. Tandaan niyo yan sinasabi ko. Sabi niyo, ito po pala yung sinasabi ni Madam Edeline. Sir Edeline, nagkasakit tuloy ako sa kapupuyat. Ang kapupuyat ninyo sa games, Facebook, LMM, sa mga boyfriends, girlfriends, sa mga crushes, mga Korean movie, teleserya, napupuyat. Tama po ba yan? Hindi. Other picture na okay, para pala na ng Panginoon. This year, mga kapatid, mga estudyante, sikapin po natin. Wala, tinatawanan. Okay, umiki naman kayo. Okay, break. It's okay. Kaya nga, ang pinag-aaralan natin ngayon, tapos na po yun. Gawin po natin ngayon, mag-change na tayo. Magbago na po tayo. Dahil tayo naman ang pag binago mo ang sarili mo, ang mindset mo, tayo ang biglas ng ating Panginoon. Ang gustong gamitin ng Diyos, ang mindset mo ay ready sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kung may mga nakaraan na hindi mo pa nagawa nung last year, at gusto mong gawin this year, di ba maganda? Kung para sa Panginoon yan, ha? Baka hindi para sa Panginoon gusto niyong gawin, dapat para sa Panginoon. Halimbawa, Lord, hindi ako kumanta noon. Maganda naman ang boss, pwede bang gamitin ko this year? Why not? Para pa natin ang Panginoon. Last year, hindi ako gano'ng nagturo ng mabuti. Lord, bigyan mo ako ng wisdom and knowledge. Gusto ko magturo, mag-improve ang pagtuturo. Magbabago, this year, wala nang posible. This year, Lord, 2024, Lord, improve mo ako. Why not? Ibibigay ng Diyos yan sa atin. Lord, gusto ko ng magandang trabaho. Yung last year, maganda na, Lord, mas maganda ngayon. Why not? Anak ka ng Diyos na gusto ka ng Diyos na gamitin para sa gawin niya ng sa ganun. May magbibigay ng pondo dito sa gawain ng Diyos. Diba? Gusto na ba? Amen. Pag natin ang Panginoon. Kaya dapat yun ang gawin natin. Forget the past. Hindi mo nagawa noon. Gawin na natin ngayon. Magtulungan tayo. Magpanalangin sa isa't isa. Kung may problema man isa, sabihin nyo lang sa amin. Hindi ko kayo chichismis. Amen. Magtutulungan tayo. Nang sa ganun lalo po tayong lalakas. Sabay-sabay tayo mag-grow. Walang maiwan sa pag-run natin. Amen? So, we're running a race. Nang sa ganun, sabay-sabay tayong lalago. Although, hindi naman sabay-sabay. At least, nakakasabay sila. Na dahil yun ang gusto ng Diyos, yun ang plano ng Diyos ng lahat, ay makarating sa langit. Magkita-kita po tayo, ha? Kasi hindi natin alam this year, 2024, kung ano mangyayari. But let's pray na maging matagumpay ang home Bible study natin this year, 2024. Marami pang lalago, marami magagamit ng Diyos, marami pang lalabas ng mga Bible scholar, Bible preacher, mga evangelist. Eh, mga imposible. Remember, brother, natin dito nagmula ng mga Bible school, diba? Mga preacher, mga evangelist sa lugar na ito. Sina Pastor Richard Ronald.
At dito nang galing. Walang imposible sa ating Panginoon. Mali nyo, bibigyan ulit tayo ng mga ganon. Brother, kasi mali mo magiging evangelist siya. Wow! Si Sister Karen, magiging asawa ng preacher. Possible. Sister Clara, magiging song leader pagdating ng araw. Okay, nag-claim ko na yan in Jesus' name. Amen. Brother Jess, magiging trainer na yan ng Bible sa home Bible study. Ito, pagdating ng araw, magkakaroon po tayo ng mga elected, mga dito, officers, na mayroong mga assistant dito, may mga taga-Bibles. Totoo, kasi hindi natin kaya gawin lahat. Kailangan may mga nakadelegate na position. Dahil hindi nyo ba alam sa langit, may mga position din doon. May mga organization doon sa langit. Ano yun, si Gabriel. Sino ba? Si Lucy. Si wala na pala. Si St. Michael. Meron pang mga angels, hindi lang nabanggit din sa Bible, pero may mga angels dyan na naka-assign ka ng mga duty, may mga mensahero. Kaya ganun din dito sa lupa. Kasi ang employer natin si Jesus. Tayo mga employee niya. Kaya pag ang Diyos, ang employer natin, malaking sahod! Ayun ang marin natin. Yung employer natin si Jesus, malaking magpasahod yan. May bonus pa tayo. May retirement pa tayo. May insurance pa tayo. Ano pang gusto nyo? Ako doon na ako. Baka natin pa siya. To God be all the glory. So nice ng Diyos na maging mapabuti ang kalagayan natin this year 2024. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. So, meron na ba tayong schedule next year, Sister Nanda? Amen. Alright. Okay, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Pagkatapos ko magkaroon tayo ng meeting sandali. So, kantaan mo natin ating Panginoon ng isang awitin. The steadfast love of the Lord never ceases. Pasalamatan natin ating Panginoon sa gabi. Masalitaan sa rinig natin. Of the Lord never ceases. Amen. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. One more time. Let's sing together. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Last na mga kapatid, isa pa, last na
Hallelujah! The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Oh, they are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Ipag-pray po natin si Sister Virgie. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Sa gabi dito, Lord, ang regalo mo, Lord. I pray for Sister Virgie, my God, ang kagalingan kong pikiling sa kanya. Alisin mo, Panginoon, yung cholesterol niya, Lord, na nanakit kanyang dibdib, na makatulog po siya, at alisin mo, Panginoon niya, at ang ubo niya. Lord, hindi dito po sa makapangyarihan pangalan mo, dahil ito ang doktor, yung mga gagamit, Panginoon, kasi po sa in Jesus' name, Amen. Hindi dito po kay Sister Welta, ang closing prayer po natin. Hallelujah. Tunay po Panginoon napakamulit sa amin. Yes. Salamat po yung Panginoon sa pagpa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 pag